Araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is sino ang tunay na pari? At mayroon tayong concept na priest. A priest in the Old Testament was a man appointed by God to offer sacrifices, prayers, and praise on behalf of the people. He acted as a mediator between a holy God and a sinful humanity. This role pointed toward Jesus Christ, the ultimate and final high priest who offered himself as the perfect sacrifice once for all. Christ has fulfilled the priestly office completely. There is no need for separated sacrifices or human mediators. At may kita po natin ito sa Hebrews chapter 4, verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has acknowledged into heaven Jesus the Son of God, let us heavenly the faithful praises. Sa Tagalog naman po, yaong tayo mga mayroon ng isang marangal at pinakapurihang pari na pumasok sa kalangitan. Sinama ni Jesus sa kaniyang anak na Diyos ay hinawakan naman natin ng kanyang pinapahayag. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, Jesus fulfilled the Oldest Testament priesthood. So, si Jesus pala, siya po pala yung nag-fulfill ng pagiging pare sa Old Testament. Ngayon naman sa second teaching na tayo, Jesus offered himself as the perfect sacrifice. So, si Jesus, na anak ng Panginoon sa Kristo, inalay niya yung sarili niya upang sa ganun siya yung maging karapat-dapat at isang perfect example na gayahin ng mga tao. Ngayon naman sa third teaching na tayo, Jesus built the spiritual temple, his body. So, si Jesus pala nag-build siya ng templo na kung saan yung katawan niya yung nangunguna sa paggawa ng templo na yun. Ngayon naman sa ating application, first application, obey Christ as part of His royal priesthood. So, sundin natin palagi yung Panginoon sa Kristo dahil ayon yung isa sa mga katungkulan niya bilang isang priesthood. Ngayon naman sa second application, offer yourself as a living sacrifice. So, i-offer natin yung sarili natin sa paglilingkod sa Panginoon bilang isang kagaya ng Panginoon na nagsakripisyo habang buhay siya. Ngayon naman sa third application, observe holiness for you are the temple of God. So, obserbahan natin yung pagiging Christ-likeness natin sa Panginoon. Siyempre, kasama na natin siya and yung templo ng kanyang katawan ay nasa sa buhay na natin. Ngayon naman dadako na tayo sa ating discussion. What does it mean to offer ourselves as a living sacrifice? So, ang ibig sabihin para sa akin na ialay natin yung sarili natin bilang isang mabuhay na sakripisyo. Gaya nga nung ginawa ng Panginoong Kristo sa buhay niya, na sinakripisyo niya yung sarili niya para sa lahat ng tao. So, kailangan din natin isakripisyo yung sarili natin sa paglilingkod sa Kanya. At yun naman sa alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion na to, yung ang pagiging pare ay ang Panginoong Jesus lang at hindi na ibang tao. Siya lang yung may kapangyarihan at perfect bilang maging pare. Ngayon naman sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko yung devotion natin today para maobserbahan at ibigay sa Panginoon sa Kristo yung buhay na mayroon ako upang paglingkuran siya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.